Agad na lumabas si Ryan at Dahlia dahil niyaya ng dalaga ang nobyo patungo sa labas dahil paparada na ang Santa Cruzan. Kasabay kasi dito ay ang piyesta din sa bayan kaya't sobrang saya ng mga tao. Hawak kamay sila habang pinapanood ang papalapit na parada. Samantala, yumanig naman ang boses ni Matthew nang hindi niya mahanap si Ryan at Dahlia sa loob ng mansyon. Langya naman, Reynaldo! Nasa kasarapan kami mag-asawa, storbo ka! Reklamo ni Matthew na tuwalya lamang ang tapis sa harap nito dahil pinukpok ni Ray ang pinto. Where are they? I can't find them! Malakas na boses ni Ray na ang tinutukoy ay si Ryan. They're outside! Manonood daw ng parada! Tugon ni Matthew. Shit, Matthew! Tumawag yung tauhan ko at ang sabi ay nakiparade sa Shane kasama 2 bata at tsak na magkikita sila. Galit na galit si Ray at kahit anong paliwanag ni Matthew ay hindi mapalagay si Ray. If it's meant to be, it will be. But you have nothing to worry about. Hindi ninyo matatandaan si Shane. Kahit na mainit ang buwan ng Mayo ay hindi nararamdaman ng mga taong alinsangan sa bayan ng Makiling. Marami kasi mga puno at napapalibutan din sila ng matatayog na bundok. Binalik agad ng dalaga ang bandana sa kanyang muka nang dumaan ang malakas na hangin. Pinapaniwalaan siya ng mga tao na isa siyang babaeng Muslim dahil sa kanyang pananamit. Palagi din siyang nakasuot ng mosque. Gusto niyang itago ang kanyang itsura sa mata ng mga taong mapanghusga. Ngunit maging siya ay hindi matanggap ang kanyang sarili. Tumayo siya at lumapit sa puno ng kahoy nang makita niya ang basag na salamin na nakatali sa kahoy. Tinanggal niya ang mosque at bandana. Kusang pumatak ang kanyang luha nang hindi niya kayang tingnan ang mukha sa salamin. Kahit naghihilom na ang sugat, ngunit hindi niya kayang burahin ang peklat ng malagim na alaala nung araw na iyon. Binasag niya ang salamin dahil ayaw niyang muling makita ang sarili. Nanay, ano pong nangyari sa iyo at tumudugo ang kamay niyo? Pilit siyang ngumiti sa bunso niyang anak. Wala ito, Camila. Huwag mong alalahanin si nanay. Nakahanda na ba kayo? Si Ate Cassandra nasaan? Wika niya na makapasok sa loob ng bahay. Nauna na po sa lungsod, nanay, dahil nagdala siya ng mga bulaklak sa simbahan. Magkikita-kita na lang tayo roon. Sagot ng dalagita. Madilim na nang umalis sila ng bahay, mag-ina at sakay ng tricycle ay nakarating din sila sa Makiling Cathedral. Ito lang ang probinsya na kakaiba sa lahat dahil magkasunod ang mahal na araw at piyesta naman bukas. Nagsimula na ang parada at nasa hulihan si Shane kasama ang mga may edad na babae na kanya-kanya rin dalang kandila. Ipinahanap niya kay Camila ang kakambal nitong si Cassandra upang sabay-sabay sila sa pang-uwi mamaya. Di ba Muslim ka? Pero bakit may hawak ang rosaryo? Di ba bawal sa inyo yan? Bahagyang lumingon si Shane sa babaeng kumakalabit sa kanya. Gusto niyang sabihin na hindi siya Muslim kaya pwede siyang humawak ng rosary, pero hindi na lamang niya pinansin ang mga bulong-bulungan ng mga ito. Inayos niya ang dambana at yumuko na taimtim na nagdarasal. 2 beses na siyang umatan ng parada at linggo-linggo din siyang nagsisimba at nagbabaka sakali na patawarin siya ng Diyos sa lahat ng kanyang pagkakasala. Sa loob ng 10 taon ay galit ang kanyang pinairal sa lalaking walang ibang hinangad kundi ang kabutihan niya. Noong nakalabas sila ni Baste sa bansa ay doon niya nalaman na buntis siya at hindi talaga siya nakunan. Naalala niya rin na wala namang ibang sinabi at pinakita sa kanya ang doktor noon sa kulungan. Nagising na lang siya at dinala agad sa loob ng rehas. Isang malaking himala din na kahit na tumakbo siya ng malayo at nabanggaan siya ng sakyan ay nanatiling kumapit ang kanyang mga anak. Noong panahon na nagpapacheck up siya sa ospital ay nakilala niya ang isang madre at ayon dito ay biyaya ng langit ang lahat na nangyari sa kanya kahit pa sa masalimuot na paraan. Naikwento niya kasi dito ang tunay niyang pagkatao at naliwanagan siya. Subalit ang hindi niya inaasahan ay ang tunay na ugali na ipinakita sa kanya na Sebastian. Dahil noong sinasabi niya na babalik siya ng Pilipinas ay blinokmail siya nito. Sa madaling salita ay naobses sa kanya ang lalaki at binantaan siyang papatayin silang mag-iina sa oras na iwan niya ito. Naging sunod-sunuran siya dahil naging mabait naman ulit sa kanya si Baste at ito ang tumayong tatay sa 2 niyang anak, sa anak nila ni Ryan. Itinuring niya itong mga tunay na anak at si Baste din ang tumulong sa kanya upang makapagtapos siya ng kursong political science at pinasok pa siya sa law school. Pero dahil nagkasakit ang tatay ni Baste kaya kinailangan nilang bumalik ng Pilipinas.
Maayos na sana ang pagsasama nila magmula nang pumayag siyang magpakasal dito upang tuluyan na rin niyang makalimutan si Ryan at i-focus na lang kay Baste ang atensyon niya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay sinama siya ni Baste sa lugar kung saan ay muling nagpaalala sa kanya kay Ryan. Nagtalo sila noong una dahil hanggat maaari ayaw na niyang maugnay pa kay Ryan pero dahil asawa niya na si Baste ay sinunod niya ito. Ayon pa dito ay gusto lang ni Baste na ipagiganti siya nito. Matapos ipahukay ni Baste ang lupa ay dinala naman siya ni Baste sa ospital at nang muli niyang makita si Ryan ay muli ring nabuhay ang puot sa kanyang dibdib na akala niya'y matagal na niyang binaon sa lupa. Habang pabalik sila sa kuweba ay tinanong niya kay Baste ang tungkol sa kaso niya at sabi na lalaki ay malayang malaya ang kapatid ni Ryan at masaya umano ito sa pagiging modelo habang siya'y ginawang patay ng pamilya ni Ryan. Binalita daw ito sa TV na natagpuan siya sa Tagaytay na nagpakamatay gamit ang lubid noong araw na umalis sila ng bansa. Mas lalong namuhi si Shane nang ipinakita pa sa kanya ni Baste ang nicho kung saan ay nakalagay ang pangalan niya at ang petsa noong araw ng pagkamatay umano niya. Lahat ng iyon ay kagagawan di umano ni Ryan upang matakpan ang kaso ng kapatid. Kaya nang muli silang magkita ni Ryan ay hindi man lang ito nagulat sa kanya na buhay siya dahil alam nito na totoong buhay siya. Please, let me explain, baby. Halos magdeliryo sa galit sa Shane sa sinabi ni Ryan. Hindi niya alam kung saan ito kumukuha ng kakapalan ng mukha at ayaw niyang marinig ang ano paman na sasabihin nito. Noong araw na makapasok siyang muli sa kwartong iyon ay bumalik na naman kung paano siya pinahirapan noon ni Ryan. Kaya bilang ganti ay nakipagtalik siya kay Baste upang pahirapan ang kalooban ni Ryan at nagtagumpay nga siya. Hindi na siya pumalag nang sabihin ni Baste na papatayin na nila si Ryan at sumabay siya sa agos ng mga laro ni Baste. Yun ang mga araw na pinagsisihan niya sa buong buhay niya. Noong sumabog ang sasakyan ni Baste ay natamaan siya ng sunog na goma at ito ang dahilan kung bakit malaki ang peklat niya sa muka. Na-hospital siya at ayon sa doktor ay pwedeng tanggalin ang peklat niya pero mahabang proseso at malaking pera ang kakailanganin. Nang makita siya ng dalawa niyang anak ay natakot ang mga ito sa itsura niya kaya nagdesisyon siyang ipagamot ang peklat niya. Ngunit noong araw ding iyon ay kinausap siya ni Matthew at sinabi sa kanya ang lahat. Una, hindi siya naniwala. Bagamat may mga pagkakataon na tumutugma, sinabi nito ay nagdadalawang isip pa din siya. Hanggang sa nasa labas siya hinihintay siyang tawagin ng nurse, ay aksidenteng narinig niya sa cellphone ng katabi ang pangalan ni Matthew at nakinood siya sa cellphone at halos gumuho ang mundo niya matapos ang mahigit 45 minutes na balita. Nakalakip ang mga ebidensya katulad na lamang ng pagkakakulong ni Ryan sa loob ng 5 taon at nakakulong din ang kapatid nito. At higit sa lahat ay buhay pala si Cardo. Dala ng address ay pinuntahan niya si Cardo at maayos ang buhay nito. May sarili na itong pamilya at teacher ang asawa nito habang si Cardo ay may sarili ng shop at mga tauhan at may isa silang anak. Ikinuwento sa kanya ni Cardo ang lahat at ang pagpatay ni Ryan sa ama niya. Lahat ng iyon ay walang kasalanan si Ryan kundi biktima lamang ito. Biktima lang din siya ngunit ang pagkakaiba nila ay hindi siya nakinig sa mga paliwanag ni Ryan. Ang masakla pa ay gusto na siyang mawala sa isipan ni Ryan. Hindi niya masisisi ang binata dahil napakalaking niyanta nga. Nagpagamit siya sa kabaliwan ni Sebastian. Higit pa sa lahat ay walang bisa ang kasal nila dahil ayaw ni Baste na magkaroon siya ng karapatan sa yaman nito. Ginamit siya at nagpagamit lang din siya. Pumatak ang kanyang luha nang bumalik na naman sa kanyang gunita ang lahat. Dahilan rin na hindi na siya tumuloy sa pagpapagamot ng kanyang muka dahil deserve niya ang lahat ng kamalasan na nangyari sa kanya at buong-buo niyang tatanggapin ang hagupit ng karma. Napabuntong hininga si Shane. Sa edad niyang 32 ay hindi na siya muling magmamahal pa. Si Ryan lamang ang tunay niyang minahal. Hanggang sa kanyang pagtanda ay ito lamang ang nagmamay-ari ng puso niya. At hindi lang kay Ryan kundi sa sarili niya. Pinangako niya na kung sakaling muli silang pagtatagpuin ng tadhana ay siya na mismo ang iiwas. Babe, tara makisingi tayo. Napakurap si Shane nang marinig ang boss ng babaeng iyon kaya agad siyang napalingon sa kaliwa at ganoon na lang ang pag-inog ng mundo niya nang makilala ang dalawang magkahawak kamay na sumingit sa pila. Agad niyang binawi ang tingin at mas lalo pang yumuko. Ngunit hindi niya matiis at muli niyang sinulyapan. Halos magpantay sila ng pila kaya kitang-kita niya kung paano ngumiti ang binata at inakbayan ng babae. Walang pinagbago sa itsura ng binata.
Matangkad, maputi at astig pa rin ito magdala ng damit at hindi may kakailang sobra-sobra ang paghanga ng mga tao dahil center of attraction ng dalawa. Nanay, okay lang po ba kayo? Nangyari sa kamay niyo na naman. Binawi niya ulit ang tingin na magsalita si Camila at sa kanya lang napansin na nandito na pala ang dalawa niyang anak. Hindi niya rin napansin na natutuluan na pala ng mga patak ng kandila ang kanyang kamay, dala ng kanyang panginginig sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ryan and Dahlia are now happily married. So please, if ever you and Ryan will meet again, distance yourself. Ryan doesn't deserve you. Umawi ka naman sa pagkakataong ito, Shane. Hindi lang para kay Ryan kundi sa mga anak ninyo. Kung ako sa kalagayan ng mga anak mo at malaman ko ang ginawa mo sa tatay ko, inilibing mo ng buhay. Hindi kita mapapatawad. Kaya huwag mong hahayaan na mangyari ang bagay na iyon. Mga anak, umuwi na tayo, baka umulan pa. Palusot niya pero matalino si Cassandra. Oo nga pala, nakatanggap siya ng sulat galing kay Matthew upang ipaalam sa kanya na successful ang operation ni Ryan at masaya na ito sa piling ni Dahlia. Paanong uulan, inay? Maraming ang bituin at nagpapakita na ang buwan. Tapusin na lang natin ang Santa Cruz. Ang anak kasi, sumakit bigla ang ulo ko. Masamang pakiramdam ko. Dagdag pa niya. Hayaan na natin sa Kasnay. Tara, iuwi ko na kayo. Pag-aalala ni Camila. Two lines! Sigaw ng tanod at sa kanilang tatlo ito napatingin dahil dalawahan lang dapat. Sumingit si Cassandra sa likod nila pero maldita ang babae at ayaw nitong magpasingit. Come here, sweetie. You can feel in here. Wika ni Ryan kay Cassandra at biglang lumakas ang tibok ng puso ni Shane nang muling marinig ang boses ng binata. At ang mas lalong nagpapakaba sa kanya ay nang magtagpo ang kanyang mag-ama. Nagkatinginan ito at mumiti ng malaki si Cassandra habang sumilay naman ang kakaibang kislap sa mata ng binata at binigyan pa nito ng espasyo ang pila upang makasingit si Cassandra. Kaya naman ay agad na hinawakan ni Shane ang anak at hihilahin niya na sana ito nang hinila din siya ni Camila. Hayaan niyo na si ate, inay. Sumibat na tayo. Saad ni Camila at walang nagawa si Shane nang tuluyan silang napagilid. Diyos ko, huwag naman sana magbiro ang tadhana. Ang naiusal ni Shane nang matanaw niya ang dalagitan niyang anak at ang tunay na ama nito na parang pilit na pinaglalapit dahil panay ang linguan ni Cassandra sa likod niya kung saan ay nakangiti itong tinititigan ang binata. Nakatunga nga sa maghapon si Shane na walang ibang laman ang kanyang isip kundi si Ryan. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Iniisip niya na umalis na lamang sa bayan at maghanap ng pwedeng malipatan o di kaya bumalik na lang sila ng Maynila. Tama-tama dahil magtatapos na sa elementary ang kambal niyang anak at doon na lamang sila mag-aaral ng high school. Bumangon siya at tinignan ang baul kung saan ay nandoon ang perang natira pa noon sa ibinigay ni Ryan at ito ang pinanggagastos niya upang maitaguyod ang kanyang mga anak. Kahit papaano ay malaking tulong din ang tinayo niyang tindahan. Magdidilim na pero wala pa rin ang dalawa niyang anak at hindi niya maiwasang mag-alala lalo pat mga babae ito. Sinarado niya ang bahay pero hindi pa siya nakakalabas nang dumating ang dalawa at sabog ang mga buhok. Ano nangyari sa inyo? Saad niya at nagmakto lamang si Cassandra papasok sa loob. Si Camila nagkwento sa kanya sa nangyari. Hanggang ngayon kasi ay binubuli ang mga ito dahil pinagkakamalan silang anak ng aswang dahil nga sa ayos niya. Pangalawa ay wala silang tatay at halos madurog ang kanyang puso kapag nakikita niyang umiiyak si Cassandra. Si Camila lang talaga ang maunawain, ni minsan ay hindi siya nakarinig ng pagtatampo sa bunsong anak. Kinabukasan ay maaga siyang nagising dahil maghahanap siya ng pwedeng marentahan na susuotin ng kambal at pati taga-makeup na rin. Bukas na hapon kasi ang graduation ng mga ito at busy sila sa pagpapractice sa pagpasok sa stage. Nakarating si Shane sa bayan at marami siyang pinamili. Tiyak niyang matutuwa ang kamba lalo na si Cassandra. Magaganda kasi talaga ang mga anak niya at makikinis ang balat na kay Ryan nagmana, pati sa tangkad at talino. Sa kanya lang nakuha ang magandang mukha. Napakunat noon si Shane na matanaw niya ang ilang lalaki na umaaligid sa kanilang bahay ngunit nang makita siya nitong paparating ay nagsitakbuhan ng mga ito. Hindi naman siguro magnanako ang mga iyon at sana'y hindi rin tauhan ni Matthew o ni Ray dahil wala naman siyang ginagawang labag sa kagustuhan nila. Di bale, kontintiis na lang at lilisanin din nila itong bayan.
Nagsimula ang graduation ng dalawa niyang anak at hindi mawala-wala ang ngiti niya habang nagsasalita si Cassandra sa gitna ng stage habang may mga panauhin sa harap. Si Cassandra kasi ang valedictorian at si Camila naman ang sumunod at ito lamang ang kaya niyang maipagmalaki sa mundo, ang magaganda at matatalino niyang anak. Nagsuupo sila at mamaya lamang ay pumasok na mga nagtapos at isa siya sa nagatid sa dalawa niyang anak. Ang masaya niyang ngiti ay napalitan ng kaba nang marinig ang pangalan ni Ryan Chu at isa pala ito sa sponsored sa paaralan at isa din sa makakamayan niya sa gitna. Nanay, dali na! Tinawag na tayo! Kinakalabit siya ni Cassandra nang hindi siya makagalaw sa kinauupan. Pero dahil mapilit ang anak ay hinila siya nito at nakipagkamay sa mga naroon. Habang papalapit ay palakas din ang palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Inabot kay Cassandra ang diploma nito at nang makalapit na sila, kay Ryan ay agad na ngumiti ang binata na kay Cassandra nakatingin. I see you again, pretty girl. Congratulations! You're the best among the rest. Napayuko lamang si Christine sa papuri ni Ryan at hindi rin nagpatalo ang anak niya pagdating sa Inglesan, kaya mas lalong humanga si Ryan. Palihim niyang tinutulak ang anak pero matalino talaga si Cassandra nang ito pa mismo ang humawak sa kanyang kamay at sa kamay ni Ryan at pinag-abot nito iyon. Hindi niya maiwasan na mag-angat at agad na nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang ngiti sa labi ni Ryan ay napalitan ng kunot ng noo. Marahil ay nararamdaman din ng binata ang tila kuryenteng dumadaloy sa kanilang ugat sa pagdikit lamang ng kanilang mga balat. Congratulations for your success. Anito at muling sumilay ang matamis nitong ngiti habang hawak pa rin ito ang kanyang kamay. Ha? Ang naisambit lamang ng dalaga. Your daughter's success is your success too. I'm pretty sure your husband is very proud. Kaagad na binawi ni Shane ang kanyang kamay. Ayaw pa sana ni Cassandra ang lumayo kay Ryan nang binulungan niya ito. Marami nang nakapila sa likod natin, anak. Nakakasagabal na tayo sa daan. Saka pa lamang humakbang si Cassandra at tinuon na sa ibang atensyon nito. Hindi niya na narinig ang pag-uusap ni Camila at Ryan. Tatanungin niya na lamang ang anak mamaya. Natapos ang event at kanya-kanyang kuha ng mga litrato ang mga nandoon. Hindi niya maiwasan na hanapin ng kanyang mga mata ang binata at nakita niya ito na kausap ang mga guro. Hanggang sa buling niyang pagtingin ay kausap na ito ng kanyang anak at nagtatawanan pa sila. Hindi pwedeng ganito palagi dahil Chuck na nakasubaybay sina Matthew at Ray at kapag nakita nito na close ang mag-ama ay baka kung anong gawin na naman ng mga ito dahil sasabihin na ginagamit niyang anak upang muling mapalapit kay Ryan. Camila, puntahan mo nga sa Cassandra. Kamay uuwi na tayo dahil may importante tayo pag-uusapan. Po? Ano po yun, inay? Kunot noon itong tanong. Basta, sa bahay na natin pag-uusapan. Kailangan na natin umuwi. Sumunod na rin lang si Camila at konting pag-uusapan ng tatlo bago sumunod sa kanila si Cassandra. Sakay sila ng tricycle at napapansin ng dalawa niyang anak ang malalim niyang iniisip. Buo na kasi ang desisyon niya na bukas din ay luluwas sila ng Maynila. Subalit ang hindi inaasahan ni Shane ay ang muling delubyo na kanilang dadanasin. Nang makababa sila sa tricycle ay sinalubong sila ng mga kapitbahay ng paninisi at pagkasuklam. Ikaw namang kukulam ka! Demonyo ka! Dapat sa'yo binabalatan ng buhay! Napaluhod siya sa lupa na madatna ng kanilang bahay na tinutupok ng apoy. Maging ang karatig bahay ay nasunog din dahil palaki ng palaki ang apoy. Sa Cassandra ang nakipag-away habang si Camila ay niyayakap din siya at umiiyak rin. Dumating ang mga kapitan at mga bumbero ngunit huli na at ni isang gamit ay wala man lang silang nakuha. Gabi na nang matapos ang sunog. Ikinalulungkot ko ang nangyari pero wala tayong dapat asisihin dahil naniniwala ako na aksidente ang nangyari at walang sino man na may kagustuhan na nasunog ang kanilang tahanan. Panimula ng kapitan. Pero huwag kayong mag-alala dahil bawat isa sa inyo ay makatatanggap ng 30,000 na ayuda mula sa mayor at itong gagamitin niyo upang magsimula muli. Nahimas-himasa ng mga tao at nagpasalamat ang mga ito kay kapitan maging kay mayor. Ngunit ang hindi maintindihan ni Shane ay hindi man lang sila nilapitan ng kapitan o kahit ang alukin man lang ng tubig, gayong isa din sila sa mga nawala ng bahay. Dumating pa ang tatlong lalaki at namumukhaan ito ni Shane na sila ang mga umaaligid kahapon at mumulong ito kay kapitan. Kaya hindi na nakapagpigil ang dalaga at agad siyang tumayo at nilapitan ang tatlong lalaki. Ikaw at ikaw,
Kayong tatlong may kagagawa nito dahil nakita ko kayo kahapon. Kayo ang may pakana ng sunog. Sigaw niya pero winaksi lamang na lalaki ang kamay niyang dinuro-duro niya sa mga ito. At bakit naman namin gagawin yun, Aber? Sino ka ba para pag-aksayan namin ng oras? Hindi na pinatapos pa ng dalaga sasabihin ng mabilis niyang hinuli ang kamay nito at sa isang iglap ay namilipit ito sa sakit. Kung ganon, sino nag-utos sa inyo na ipasunog ang bahay namin? Sino? Sigaw niya at pilit na nagsisinungaling ang laki kaya tinuluyan niyang pilayan ito hanggang sa napasigaw ito ng malakas. Kumuha ng kahoy ang isang lalaki at papaluin sana siya sa ulo nang mabilis siyang nakailag at sinipa niya ito ng malakas kaya tumalsik ito sa natutupok na apoy. Wala nang ang pakialam ang dalaga na tuluyang nakita ang buo niyang mukha ng mga tao at napapanganga ang mga ito habang ang dalawa niyang anak ay tuwan-tuwa sa nangyayari. Tatakbo sana ang isa pang lalaki na mabilis niyang nahila ang leeg nito gamit ang kanyang dambana. Pinulupot niya ito sa leeg na lalaki at pinahiga niya ito sa lupa. Gusto mo bang mamatay? Panunukso niya pero umiling-iling ang lalaki. Pwes, sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo para sunugin ang bahay ko? Galit niyang tanong. Hindi nagsalita ang lalaki at hinigpitan niya ang pagkakabuhol ng dambana at nakalabas na ang dila ng lalaki at tumaas ang kamay nito, hudyat ng pagsuko. Sasabihin ko na! Sasabihin ko na! Si Sir Ray! Rachel! Napakuyom ang kamao ni Shane at namumula ang kanyang mukha sa galit sa lalaki. Tumayo siya at nagtungo sa mansyon ni Dahlia habang lakad takbo ang dalawa niyang anak na sumunod sa kanya. Kinalampag niya ang gate at sumigaw siya ng sumigaw. Alam niyang nandito si Ray sa bahay ni Dahlia dahil wala naman ito sariling bahay at para itong buntot ni Ryan kaya hanggat nandito si Ryan ay nandito din ang demonyo na iyon. Reynaldo, lumabas ka! Kung ayaw mong pasubugin ko ang bahay na ito! Sigaw niya ng malakas at naunang lumabas ang kasambahay pero hindi siya pinapasok at tinataboy siya nito. Hindi mapigilan ang galit ni Shane na tumakyat na nga ito sa gate at natuod sa kinatatayuan ng katulong na para siyang ninja na kay bilis makapasok. Hindi rin nagpahuli ang dalawa niyang anak at unang umakyat si Cassandra sa gate habang tulak ang puwet nito ni Camila. Nasa itaas si Cassandra at halos tumutuwad ito upang maabot ang kamay ng kapatid habang mahigpit ang pagkakahawak sa gilid. Sige Camila, kaya mo yan! Kaya mo yan! Pangungumbinsi ni Cassandra sa kapatid hanggang sa nakaakyat na rin si Camila at bigla na lang tumalon si Cassandra kaya napadaing ito sa lupa. Habang si Camila ay nanginginig sa itaas dahil banaag ang takot dito. Tumayo si Cassandra at patuloy na kinukumbinsi si Camila na tumalo na rin. Hindi naman masakit parang kagat lang ng dinosaur. Pananakot dito sa kapatid at bigla na ngang umiiyak si Camila kaya napahagikik na ng tuluyan si Cassandra. Ganoong tagpo ang nakita ni Ryan sa labas ng bintana ng kwarto niya at napakunot-noo siya nang makilala ang mga ito. Lalo na nang makita ang dalagitan na umiiyak na habang naiwan sa itaas ng gate at patuloy na tumatawa ang kapatid habang ang nanay na mga ito'y namumugto sa galit at sa kakasigaw. Bumaba agad siya ng hagdan at nakasalubong pa niya ang pinsan na si Ray. What happened, Ray? Galit niyang sabi. Go back to your room. Ryan, ako na bahala sa baliw na ito. Saad ni Ray. Babe, that's normal. Ganyan talaga mga tao dito. Nag-ieskandalo. Gumagawa ng kwento upang mamera. Just a beggar. Pinutol ni Ryan ang sabihin ni Dahlia na lumabas din ng kwarto. I don't think so. Pinutol din ni Matthew ang sabihin ni Ryan nang magpang-abot sila sa sala. They're right, dude. Pabuti pang bumalik ka na lang sa kwarto mo. Kami nang bahala. Are you guys hiding something from me? Prangkang tura ni Ryan at nang hindi makapagsalita ang mga ito ay ngumisi lamang ang binata. I may have a memory loss, but you can't make me fool. Mariin niyang turan at siya na mismo ang nagbukas ng pinto at pabalang niyang binitawan nito. Mabilis siya naglakad patungo sa mag-iina at saka palang tumigil sa Shane nang makita siya. Nalagpasan niya ito at lumapit sa gate. Don't be scared, baby girl. I got you. Nakangiti niyang sabi at hindi nga natakot si Camila at nang tinaas ni Ryan ang dalawa nitong kamay ay saka kumapit ang dalaga at binuhat siya nito at halos ayaw nilang mawalay sa isa't isa nang nagkatitigan silang mag-ama. What the fuck are you doing, woman? Malakas na sigaw ni Ray na lumabas na rin at saka pa lang si Camila binitawan ni Ryan at agad na tumakbo ang dalawang bata kay Shane. Hindi nagsalita si Ryan at nakatingin lang ito sa mag-iina. Pilit na tinatago ni Shane ang dalawang anak sa kanyang likod pero ang dalawa ay pilit din siyang tinatago sa likod ng mga ito.
Nakita niya kung gaano kamahal nila ang isa't isa. But he wondered, where is their father? Demonyo ka, Ray! Kayo ni Matthew! Ano? Kulang pa ba ang pagpapabad mo sa akin kaya hindi ako makahanap ng trabaho? At pati bahay namin pinasunog mo? Tumutupad ako sa usapan, Reynaldo. At bukas na bukas din ay luluwas na sana kami ng Maynila ng mga anak ko. Pero anong ginawa mo? Pinasunog mo ang bahay namin. Wala kayong tinira ni Singkondoling. Panunumbat niya kay Ray kaya agad na kumunot ang noon ni Ryan at nakisali na ito sa gulo. What the hell, Ray? Matthew, is that true? Madiin yan tanong kay Ray. Totoo po yun. Kagagaling lang namin sa school at magpapansit sana si nanay para mag-celebrate kami dahil kahit wala kaming tatay ay ginawa niya ang lahat para sa amin. Kaya kahit hirap na hirap kami, nag-aral kami ng mabuti para makabawi naman kami sa pagsisikap ni nanay para sa amin. Pero paano pa kami? Saan kami matutulog? Saan kami kakain? Wala kaming pera at wala din trabaho si nanay. Ang tindahan namin, pinasunog na din. Wala kaming kamag-anak na malalapitan. Paano nang kinabukasan namin? Napaluhan ng sunod-sunod si Shane at ito lamang ang una niyang narinig mula kay Cassandra. Aaminin niyang malayong-malayong ugali nito kaysa kay Camila pero ang marinig sa mga bibig nito ang mga salitang iyon ay hindi niya maiwasan ang mapangiti na may halong sakit. Hindi niya tuloy alam kung tama ba itong desisyon niya na magpunta pa dito sa mansyon pero dahil sa matindi niyang galit kay Ray ay hindi niya napigilan ang sarili. Where's your father then? O si ni Ryan? Sana Ray, ito na ang huli na sirain mo ang buhay ng mga anak ko. Dahil kapag naulit pa ito, ako mismo papatay sa'yo. Pagbabanta niya at hinawakan ang kamay ng dalawang bata. Umuwi na tayo mga anak. Turan niya pero muli nagsalita si Ryan. Wait, saan kayo uuwi? Tanong nito. Wala ka nang pakialam doon. Sagot niya ngunit nakasabay ang langit at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nanay? Pag-aalala ng dalawang bata at pinigilan sila ni Ryan na umalis pero nanaig ang kagustuhan ni Shane. Para silang mga basang sisiw habang magkakayakap sa waiting shed. Yakap niya ang dalawang bata at maging Shane nanginginig sa lamig at walang humpay ang malakas na ulan. Ayaw niyang umiyak pero hindi niya maiwasan at ilang ulit na pagsisisi ang kanyang nagawa. Hanggang sa napapikit siya at napakagad sa ibabang labi upang hindi marinig ng anak ang kanyang paghikbi. Napaangat na lang siya ng tingin na may dumapo na makapal na tela sa kanyang balat. Pag-angat niya ng tingin ay tumambad sa kanya si Ryan na basa din ng ulan. Nagising ang dalawa niyang anak at doon niya lang din nakita na umiiyak din na patago ang mga ito. Kaya durog na durog ang kanyang puso. Niyakap ni Ryan ang dalawang bata at binigay niya dito ang bitbit niyang plastic, tuwalya at mga damit. Maging siya ay mayroon din. Tumayo si Ryan at tumalikod upang makapagbihis ang mag-iina. Wala namang dumaraan kaya malaya silang nakapagbihis. Maraming salamat, sir. Malaking tulong ho mga damit na binigay ninyo. At pasensya na po kanina kung nagambala namin kayo. Hingim pa umanhin ni Shane at saka palang humarap si Ryan. Napatitig ito sa mukha ni Shane na malaya nitong napagmasdan ang may pilat nitong mukha pero hindi makakaila na sobrang ganda nito. Thank you po, sir. Umiiyak ang dalawang bata na nakahawak sa damit ng nanay nila. Nasasaktan ako na nakikita ko kayo sa ganitong kalagayan. Hindi ko maipaliwanag pero dobleng kirot ang nararamdaman ko. Lalo na sa dalawang bata. Untag ni Ryan dahil hindi siya mapalagay sa mansyon kanina. Magmula nang umalis sa mag-iina at labag man sa loob ng mga kasama niya sa mansyon ay sinundan niya pa rin ang mag-iina. Pwede na po kayo umalis, sir. Baka po hinahanap na kayo ng asawa niyo. Nakayukong sabi ni Shane. Sa isang iglap ay nakalapit pa ang binata at hindi niya inaasahan na bigla silang yakapin ni Ryan, sabay ng pagbulong. Please, don't push me away. Noong araw ding iyon ay dinala sila ni Ryan sa isang motel sa bayan. Binihisan, pinakain at binigyan pa sila ng pera kung sakali raw na may gustong bilhin ng dalawang bata. Bagamat nakakahiya, walang atubiling tinanggap ito ni Shane. Nangako pa ang binata na babalikan sila kinabukasan at maghahanap ng paraan umano ito upang matulungan sila, lalo na sa pag-aaral ng kambal. Ngunit hindi ito papayagan na mangyari pa ni Shane. Sobra-sobra na kasi ang tulong na ibinigay ng binata at ayaw niyang samantalahin ang kabaitan nito. Madaling araw nang ginising niya ang kambal at nilisan nila ang motel na pipikit-pikit pa ang dalawang bata. Sakay ng bus ay lumawas sila ng Maynila. Samantala,
Napasabunot sa sariling buhok ang binatang si Ryan nang balikan niya ang motel pero wala na mag-iina. Naihampas niya pa ang mga prutas na dala at meron din sana siyang magandang balita sa kambal. Ngunit nang sinabi ng staff ng motel na umalis na kaninang madaling araw mag-iina, ay ganoon na lang ang lungkot na lumukob sa kanyang dibdib. Aaminin niyang napalapit ang loob niya sa mag-iina lalo na sa kambal at hindi niya alam kung bakit ganoon na lang siya kasaya kapag nakikita ang mga iyon. Niwala din siyang idea kung saan pumunta ang mag-iina. Bumalik siya sa mansyon at agad na kinausap si Matthew. I can't do it, bro. I'm sorry, but why can't you do it? Pinutol niya sasabihin ni Matthew dahil simple lang naman ang hinihingi niyang pabor. Hindi mo sila kilala, Ryan. Kaya hayaan mo na mag-iinang iyon. Sabat ni Ray. How about you, Ara? What can you say, huh? Binalingan niyang asawa ni Matthew na kagat-kagat ang sariling kuko. Halatang malalim ang iniisip. Give them a chance, Matthew. Baby, everybody deserves a second chance. Lalo na't may anak na sila. Kung tutuusin mas malala pang ang love story natin kaysa kay Ryan at... Ngunit pinutol ni Dahlia ang sasabihin ni Aryan. I agree. Lahat ay napalingon kay Dahlia. Ngumiti ang babae at lumapit kay Ryan at ikinawit ang kamay sa bewang nito. I will help them. Kukupkupin natin sila at papag-aralin natin ang dalawang bata. At bilang kabayaran, ay maninilbihan sa atin ang nanay nila. Saad ni Dahlia at agad na nagsalita si Ray. Magiging komplikado ang lahat, Dahlia. Alam mo yan. Bakas ang pagkadisgusto ni Ray at mas lalong naguluhan si Ryan pero matalino si Dahlia at agad nitong nabasa ang nasa isip ni Ryan. Hindi magiging komplikado kasi papaimbestigahan natin ang mag-iina at kung nasaan ang tatay nila para alam natin kung hanggang saan tayo tutulong sa kanila. Nakangiti pa, nasabi niya.